inyong lahat na nakiramay sa ating puting ate na si Ate Talit. Sa pinakamamahal kong kapatid, Ate Talit, salamat sa pagmamahal na ipinakita mo bilang makakatandang kapatid. Nagsilbi kang inspirasyon sa amin. Hindi ko makakalimutan ang panahon na pinagsamahan natin. Palagi kang nakaantabay at nagpapalakas ng aking loob. Alam ko na masaya ka na ngayon. Kasama mo si Tatang, si Inang, at ang ibang kapatid natin. Lalo na ang Panginoon. Lagi mong tandahan na mahal ka namin at rest in peace, Ate Talit. Hello. Tenny, kapatid din po ni Lola. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ay apat na sa aking mga kapatid na babae na nauna na kinuha ng Panginoon yung pinakabunso namin kapatid. Ngayon naman si ate, ang pinakamatanda namin kapatid na babae. Ate, namimiss ka namin sa iyong pag-alis. Yung pagmamahal mo sa amin, na pinakita mo sa amin, magkakapatid ay hindi namin malilimutan. Ngayon, kasama mo na si Tatang at saka si Ina, at saka ibang nating naunang kapatid. Kaya ngayon, masaya ka na at nasa kasama mo na ang Panginoon natin. Ang maalala namin sa iyo, ate, ay yung pagmamahal na pinakita mo sa aming magkakapatid. Sana matigaya ka na ngayon sa piling ng ating Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagmamahal at hindi namin malilimutan. Ay, si ano po, next po si Lola Mati, kapatid din po ni Lola Nina. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kamag-anak at mga bisita ni ate. Nagpapasalamat ako kay ate at sa maraming tinulong sa amin sa Pampanga. At saka nakasama ko po at siya. At saka itong huli, magkasama din kami. Maliit din yung mga anak niya, ako nagkaalaga. Kaya nagpapasalamat ako ulit sa kanya, hindi ko siya makalimutan. Mahal na mahal ko ang ate ko. Mali magkabarkada kami. Ngayon, iniwan na ako. Yun lang, ate, hindi kita makakalimutan. Lagi kitang isasama sa dasal ko. Kasi lagi ako nasa simbahan sa Pampanga.
Yun lang. Yun next po si Ate AC. Good evening po sa inyong lahat. Before ako last mag-message kay Lola, isi-share ko lang po na siya po ang taong nakita ko na person for others. Kahit nung nahihirapan na po siya huminga, lahat po kayo naaalala niya, lalo na yung dalawang kapatid niyang babae, tsaka si Lolo, basta lahat po kayo doon sa Pampanga, naaalala niya, kaya gusto niya nga gumaling dahil gusto niya bumalik po doon. Pero bukod po doon, pag meron po siyang gustong bilhin, hindi siya bumibili ng para sa kanya. Nung mga huling araw na nandito po siya sa amin, pinapasyal ko siya, nag-grocery kami, ang kinukuha niya ay para iuwi sa Pampanga or ibibili para kay Tito Manny or kay Tito Arthur or dun sa mga bata. Pero pag siya, hindi siya mahilig pong bumili. Kahit tanungin mo siya, okay lang, parang gano'n. So, doon ko lang po talaga napatunayan na person for others po siya. Pero dati pa naman po nung bata pa, alam ko naman po na gano'n na si Lola Lina. Nagpapasalamat po ako kasi hindi ko po siya nakasama ng matagal dahil matagal siyang nasa Amerika. Pero sa mga huling araw na nandito po siya, doon ko po siya nakasama at nakilala. At doon po din po lang nagkaroon ng pagkakataon na iparamdam sa kanya kung gaano ko po siya na-appreciate sa lahat ng tinulong niya sa amin. At sa lahat na binigay niya nung bata pa ako, nagpapasalamat po ako kay Lord dahil binigyan niya ako ng chance. Dahil sa time na pwede ko nang ibigay sa kanya yung mga kailangan niya at gusto niya. Also speaking in behalf of all my cousins, lahat naman po din ng mga apo ni Lola, mahal niya ng pantay-pantay. Sa tingin ko po, isa siyang magandang halimbawa at impluwensya sa aming lahat. Dahil may mga maliliit na bagay, hindi siya nakakalimot. Mahilig siyang magbigay ng kung ano-anong maliliit, basta dapat meron siyang mabigay. At pag siya naman ang binigyan mo, talagang sobrang na-appreciate niya po. Kahit na clip lang na ibigay mo sa kanya o isang panyo na may magandang kulay-pula na borda, na-appreciate po niya agad. So, sa akin po, sobrang bonus naman talaga yung 90 years ni Lola. At kahit po tayo ay malungkot dahil wala na siya, sa tingin ko po ay masaya na rin naman po siya ngayon. Sa huling 2 buwan, nahihirapan siya, pero kahit minsan, pag ako yung nagtanong, ang sagot niya lagi ay, okay ako. Kung may masakit, Lola, may masakit ba?
Wala, okay lang ako. Nahihirapan ka ba huminga? Hindi, okay lang ako. Hindi siya talaga mareklamo or masabi ng madaing. Hindi po talaga siya ganun. So, I think, kung nasa man po siya ngayon, una-una masaya na siya. At masaya din siya aalis dahil alam niya na binigay niya sa atin lahat. At pinaramdam niya sa atin lahat na mahal natin siya. Kasi yun naman po yung importante. Na aalis ka, na alam mo, na alam ng lahat ng mahal mo, na mahal mo sila. So, thank you po dahil hindi siya nahirapan. Yun ang unang araw na bumaba ang oxygen niya sa buong araw, sa buong stay niya na naka-oxygen siya. First time po yun na ganun. Pero, nagtuloy-tuloy na bumaba hanggang sa parang tulog na lang siya na napakaganda niya po ngayon. So, salamat po kay Lord at binigyan niya tayo ng time lahat para mapadalama sa kanya sa huling sandali at masabi kung anong gusto nating sabihin. So, para kay Lola, super ganda mo ngayon. Sariray ka. Mamimiss ka namin, pero masaya kami dahil hindi ka na nahihirapan. At masaya kami dahil alam namin na mahal mo kami. So, at sa inyo pong lahat, maraming pong salamat dahil naging bahagi kayo ng buhay ni Lola Lina. Yun lang. Dito mo. Ito, Aris. Upo ka. Iyak na, hindi pa nagkakita. Mariana, ikaw na lang. Mariana. First message ng prophet. Hello everyone, I am Eliana and I am Lola Lina's Kapasatu. So I believe we all can collectively agree as I speak for everyone when I say that Lola Lina was one of the kindest souls out there. She cared about absolutely everyone, like Tita AC said. Back then, she used to ask me if I've already eaten and often give me small tokens of appreciation like clothes and snacks. She also always made sure that I was healthy and up on my feet. In a sense, I could say that we all were Lola Lina's children somehow, as she nurtured and loved each and every one of us. Now we have all come together to cherish the memories and moments we've spent together,
with the selfless and caring woman she once was. I'm beyond grateful to have been able to spend time with her, and she'll forever have a special place in my heart. And I'm sure the same goes with all the people here who loved and cherished her as much as I did. Gandang gabi po sa inyong lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na nakiramay dito sa pagpanaw ng aking aming mahal na hila. Sa inyo po lahat na naririto, palagay ko natutuwa ngayon si Mama sa nakikita niyang maraming tao na nakiramay. Kasi ang gusto ng Mama ko, lagi niyang maraming bisita. Yun ang lagi niyang sinasabi. Gusto ko maraming dumadalo sa akin, maraming bisita, ganyan. Yun lagi niyang inihiling na pag may maraming bisita, masaya siya. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Kahit na wala na siya at pumanaw na, at least ang alaala nyo na magpapaalala sa kanya sa kabilang buhay. Una-una po ang mama ko, ang para sa akin po ito. Siya po ang pinakadakilang ina para sa akin. Nung kami maliliit pa, mga bata, kasama namin ang aming mahal na ama. Pero may mga times po kung minsan talaga nangyayari sa buhay natin ito na iniwan kami ng aking ama na which natutuwa naman po, marami nakakaalam niyan. Pero ang aming mahal na ina ay hindi kami iniwan. Ginaguhin niya kami hanggang kami ay mapalak niyang mabuting tao, mabuting anak. Kaya po, mga panahon na yun talagang hirap na hirap po kami. Wala kaming mga ngupahan lang kami sa isang kwarto. Pinagkakasya namin yung sabi ng mother ko, nananahi po siya ng kortina actually. Ngayon, mga panahon po na yun, talagang tulungan po kami mga kapatid. Nananahi siya ng kortina para mabuhay kami. At ang ginagawa naman naming kapatid kong si Al, kasunod kami, akong panganay, at sunod si Al. Ngayon, ang ginagawa namin, kami magkapatid, tinutulungan namin ang mother ko para mag-place ng kurtina mga panahon na yun. Para alam nyo rin na walang tigil si Mama sa pananahe. Ngayon, 2:00 ng madaling araw matatapos yan. Tinatapos niya talaga, parang yung tugas na trabaho. Ngayon, ang gagawin namin ng kapatid, pag na-place namin yan, matatapos siguro namin mga 4:00 madaling araw. At least may pagkain kami. Ngayon, meron kaming isang tinirahan minsan sa Lerma, may isang mabait na kapit kwarto namin. Actually, ano siya, taga Baler Quezon yata yun, si Mrs. Ronquillo. Nararamdaman niya na wala talaga kami, pambili na kahit ano, walang bigas. Siya mismo ang nagbibigay sa amin ng bigas. Minsan nga, yung asawa niya medyo may fit pa nga, tinatanong. Pero tinatago ho nung Mrs. Ronquillo na yun, yung bigas para maibigay sa amin, nung Mrs. Ronquillo na yun. Ngayon, mga time na yun, talagang walang-wala talaga kami. As in, nagpapasalamat ako na si Mama, pag nakatapos ng panahe, masarap ang kakainin namin. Ayun, mga ganon. May mga time pa ho na pinapahiram ako pera ni Mama sa iba. Minsan, kamag-anak mo pa. Minsan, kamag-anak mo pa. Minsan, masakit ho ito eh. May time mo na sabi ni Mama, pumunta ka sa ano mo, manghiram ka ng pera. Na 50 pesos ng araw na yun, malaking bagay na. Ngayon, pamasahe, grade 5 lang yata, 50 centimos lang. Pupunta ako doon sa, inutusan ni Mama. Ngayon, sabi nung mother ko, maghiram ka muna, sabi mo, babayaran ko rin kagad. Pagpunta ko ron sa bahay, eto na, anong problema? Yung kagad ang tatong sa akin, ba't dito ka? Hindi mo na tanongin, pumasok ka.
pumasok ka muna sa bahay, magmerienda ka, o tapos sabihin sa'yo kung anong problema. Siyempre, bilang nasasaktan ako, sa gate pa lang sasabihin sa'yo anong problema. Sabihin ko na totoo, napahiram po si mama ng 50 pesos at babayad din po kagad. Pero, sabi sa akin sorry, wala pang kita yung business meron ako dito 20 pesos lang. Pasensya ka na, sabihin mo sa mama mo. Siyempre po, masakit na sa akin, pag uwi ko sa bahay, umiiyak ako sa mama. Sabi ko, ma, ang hirap pala ganitong buhay, sabi ko. Pagka pala wala tayo, talagang lalo tayong dinidiin ng ibang tao na mismo close pa namin. Talagang ganyan, anak. Umiiyak ako sa mama ko nung mga panahon na yun. Sinabi ko sa kanya, ayaw mo ma, ako magsisikap ako mag-aral. Ayun, mag-aral. At dahil si Cynthia, sama namin na nagsisikap kami mag-aral. Para nga makatapos kami at matulungan si mama. Ngayon, unti-unti, umano na yung buhay namin. Nakapasok si Cynthia sa FAU. At nakapagtapos naman ako ng vocational, ng technical course. Ngayon, itong si Cynthia naman, nakapasok sa FAU bilang student assistant. Di, siyempre, guminawa ng konting buhay namin. Medyo maganda na kinakain namin, masarap na. Ngayon, Cynthia, nag-stay doon, nag-aaral naman siya sa panggabi. At ako, nakagraduate naman ako ng technical course na electronics. Nakapagtrabaho naman ako sa PGH. Yun, ngayon, yun pong story na yun. Tapos, nung nakapagtrabaho ako sa PGH, malaking tulong na. Nakatira pa rin kami doon sa kwarto, sa sa Pundiman. Sa may Dapitan, Espanya, pakita niya. Ngayon, doon mga panahon na yun, sa Dapitan, pasensya na kayo, kinikwento ko na yata yung story ng buong buhay namin. Sorry na po. Alam niyo, ito totoo kasi itong katotohanan kay mama. Ang pagsahod ko sa PGH nung araw, 280 pesos isang linggo. 280 pesos, isang linggo yun. Naka-stapler pa yun, ha? Iaapo ko kay mama. Umiiyak pa si mama. Sabi niya, nak, kunin mo yung iba. Sabi ko, ma, wag na. Lagay mo dyan para sa aming magkakapatid. Ngayon, ako naman, siyempre, sabi ko, ma, meron ako service. Nagsiservice na ako ng mga electronics, mga TV, gano'n, radyo, nagawa ko. Ngayon, siyempre, umiiyak ko nanay ko. Hirap pa rin kahit na sumasahod ako ng 280 isang linggo, hirap pa rin kami. Wala pa rin, dahil mga kapatid ko. Lahat kami na nakatira, sama-sama kami magkakapatid Ngayon, kung nasa Kundiman kami, itong pinakamalupit sa lahat. Suspense, no? Nung natutulog kami, may double deck kami. Double deck. Kasi maliit lang yung tirahan namin. Ganito kaya. Yan itong hanay na to, hanggang dito lang. So wala kang dadaanan, kailangan mag-double deck ka. Ngayon, naka-double deck kami, dahil ilang kami, 6, 7 pa nga. Sa rate na yun, yung double deck na yun, para mapagkasya kami, ang ginagawa ko, isa, yung kapatid ko sa Gabaw, may kapatid pa ako dito sa baba. Doon sa pinakababa na yun, nagsasapit ako ng karton, doon ako. Yan ang katotohanan. Nagsasapit ako ng karton, para lang magkasya kami magkakapatid, tsaka yung nanay ko. Ngayon, itong pinakamatindi sa lahat ng napansin ko, yung likod ko, parang umihiyata ka ko pasang-pasa ka ko Yung pala, pumasok na yung baha. Alam niyo, doon ko nakita, nung sinindihan kong ilaw, nung ko nakita si mama na nakita niya, doon ko siya nakita lumuha. Kasi nakita niya, nabasa ang likod ko. Mula noon, pinandaan ko. Sabi ko, ma, next time. Di na tayo maghanap tayo ng ibang matitira natin. At tulungan kami. Kasi si mama nung nakita niya, na basa-basa ako likod ko. Sabi niya, ganitong pasensya ka na sa mga kapatid. Oo, ma, ako, alam ko naman yun.
Kasi mapagpasensya ako sa mga kapatid kong punso na bata sa akin. Alam ni mama yan nung araw pa. Kung buhay lang siya ngayon, baka yun ang sasabihin niya. Ngayon, may mga time na, siyempre, kapatid na mas punso sa amin, pinapapuran ko sila kung anong gusto nilang bilhin pa ni mama para sa kanila. Sa akin, di ba yun akong kahit nakakuwag na ako. Kasi, mga punso, sila nakakaunahin nyo. Di ba yun ako? Yung sa akin lang naman, gusto kong makatapos sa pag-aaral. Nakatapos ako. Sa kolehiyo, sabihin, yung working student ako noon sa PIAT. Hanggang sa graduate ako ng engineering. Ayun, doon na nagsimula ang aming buhay na medyo, at si Cynthia ay nakagraduate din ng kolehiyo. At si Mama ay nakarating ng Amerika sa Amerika. Medyo lalong gumanda ang buhay namin, siyempre, nasa Amerika na. Pero si Mama, ganun pa man, hindi nakakalimot. Lahat ng mga kamag-anak niya, lahat ng mga kapatid o pamangkin, lahat meron para sa kanya. Wala siyang pinipili basta pamangkin niya o kapatid niya, sino man pag uwi yan, may pasalubong. Ganon siya ka-generous. Hingan mo, napaka-dalilingan ng time na yun. Kaya hindi ko nakakalimutan yung si Mama na lahat kami. Sabi niya, sana maging ganun din kayo, mapagbigay kayo. Huwag kayong makakalimot sa mga wala din dahil doon kami galing. Hanggang yun, unti-unti, may mga senso, hanggang sa nakatingin kami ng Amerika, hanggang nakatulong din ako, hanggang sa buhay namin na medyo umangat na ng konti, palagay natin konti lang naman, kahit pa paano, nakakataos, nakakatulong sa kapwa. Kasi ang mother ko, ang hangad niya, pinaka sa lahat, no? Ang hangad niya, makatulong sa kapwa. Yun ang pinaka-goal niya. Maging sino ka man, wala siyang pinipili, hindi ka mag-anak o ano. Maski ibang tao, tumutulong yan eh. Kaya nga, halos, tulungan natin si ganito. Tulungan natin si ganito. Hihingan ako ng ano yan. Bigyan mo bang ganito? Sige tulungan natin ito, tulungan natin ito. Ganon si Mama. Kaya nga, nung umuwi na siya rito sa Pilipinas, tutuwa ako dahil nakapahinga na siya sa kanyang, nag-retire na siya. Ganon pa rin siya. Tuloy pa rin ang pagtulong niya. Nasa Amerika kami, nagkaroon ng buhay namin. Ngayon, dumating ang point na ito na, iiglan ko na lang. Nagkasakit si Mama. Etong na siguro, dinulog ng Panginoon na makauwi na rin ako dito sa Pilipinas, tinakda siguro, hindi ko napakabahan. Ngayon, nung nagkasakit si Mama, mga 2 months ago na ito, actually, nag-retire na rin ako eh. May malit akong service business sa Pampanga na medical equipment. Nagawa ko ng mga hospital equipment eh. Ngayon, ito ang nangyari na nagkasakit si Mama at kailangan siyang pantayan sa bahay na mahina ng kanyang katawan. So, ang ginawa ko, iniwan ko yung trabaho ko doon para alagaan ko ang mama ko. Ibigay ko sa kanya yung nararapat na pagmamahal na kung gaano niya kami kinukup ng gusto, na kung gaano kami minahal. Gusto ko naman yung sandali ng buhay niya, ibigay ko para sa kanya. Yun ang ginawa ko. Kaya siguro minsan napapanood nyo, nag-focus ako sa Facebook na nakakapanood sa inyo na kung paano si Mama na kaya nakilala siguro na gusto na nakaratay ang mother ko. Kasi talagang binuhos ko naman ang sarili ko para sa kanya. Pagka lahat ng ibig sabihin, lahat ng effort ko para sa kanya sa pagmamahal. So nung mga time na yon, sabi niya sa akin na uploadin mo naman ako, upload mo ako. Tapos sa ganito. Yun, ginagawa ko lagi sa kanya. Araw-araw. Tumira nga ako nung kila Cynthia, sa kapatid ko, kila Doc AC.
Kasi nga, iniisip ko yan na ang mother ko kasi, kailangan niya ng aalalay sa kanya, na kailangan aagapay sa kanya. Kailangan niya yung mga anak niya. Kaya ang ginawa ko, talagang iniwan ko. Ang dami tumatawag sa akin, ang dami kumukontak sa akin sa ano. Sabi ko dun sa mga customer, pasensya na po kayo. Hindi ko pwedeng ipagpalit ang trabaho na yan sa mother ko kasi may sakit ang mother ko ngayon, mas kailangan niya ako ngayon kaysa sa trabaho ko to. Kaya iniwan ko. Yan, nagpapatunay po sa Dr. Aisim, sa Cynthia. Iniwan ko ang trabaho ko para subaybay ng mama ko hanggang ito nga ang nangyari sa kanya ito. Na siyempre, akala ko na sana, ang hihingin ko lang, milagro sana gagaling siya. Pero tuwing ano yan, tatawagin ako. Mani, kailangan na, punta ka nito. Agad-agad, nandun ako, nakantapay sa kanya. Paplisin mo ang likod ko, paplisin mo mga kamay ko, paplisin mo mga paa ko. Araw-araw yan, ginagawa ko sa kanya. Sa loob ng halos 2 buwan ng pagkakaratay niya. Talagang nakatutok lang ako sa kanya. Bilang anak na dapat nating gawin para sa magulang. Dahil gusto ko namang suklihan yung ginawa niya sa amin. Kahit na trabaho ko, ipagpapalit ko. Sabi ko, nanay ko itong nakaratay eh. Bakit ko, sinugal ko na. Sabi ko, madali naman yan. Basta importante yung nanay ko. Alam mo, alam niyo ba, nung mga panahon na yon na hinahanap pa rin niya ako hanggang nawala na siya ang buhay niya. Talagang, ano po, na masakit po sa dibdib ko talaga na makita ko, hinahaplos ko ang nanay ko, utot balat na lang. Kung naramdaman ko na haplosin mo ang nanay mo sa likod, halos kung makita mo, puro buto na ang masasalat niyo sa likod niya. Kaya nga po, ako talagang nagpapasalamat din po sa kapatid ko, kay Dr. Aisim po, no? Sa mga ibang ibigan pa niya doktor na sumuporta sa amin, lalo sa nanay ko. Sila po ang unang-una po sa Panginoon, siyempre. Pangalawa lang po sila na si Dr. Aisim, si Dr. Isa, silang mga iba pang doktor na kaibigan ng pamangkin ko. Kaya po sa inyo, maraming salamat po sa inyo mga sumuporta, lalo po dun sa pamangkin ito na kung wala din po siya, paano namin, hindi ko rin po maalam kung anong gagawin ko sa mother ko. Kapag kong babae, lalaki nandiyan dyan, at dumating din yung kapatid kong lalaki para suportahan si mama. Nagbakasyon siya mga 2 buwan o 45 days siya para lang alalayan si mama. Iniwan niya muna ang trabaho niya, nagbakasyon siya para kay mama lang. Yun ang ginawa niya. Hindi siya umalis sa tabi ng mother ko, nung isang kapatid ko. Gawin din yung isang kapatid ko naman. Kaya umuwi para din sa mother ko. Masakit po talaga na mawalan ng isang ina. Dakilang ina na katulad ng mother ko. Sana po, kung sakali man may natuturo na kayo aral sa sinabi ko, kung paano ang buhay natin ay naging ganito rin, na dahil sa mother ko na nagmahal sa amin ng lubos at hindi naghanap ng ibang kami lang ang minahal niya at mga apo niya. Yeah. Siya unang-una sa lahat. Kaya po sa inyong lahat na nakiramay, maraming salamat po sa inyo. At ang mother ko po talaga ang pinaka, para sa akin po, ewan ko lang po sa ibang dyan na the best po siyang ina sa lahat. Siya po pinaka the best para sa akin. Ewan ko lang po ewan ko sa inyo, nakilala yung nanay ko. Ewan ko po kung meron bang tumututol sa inyo na hindi the best ang mother ko. Taas ang kamay kung best po niya. Palakpakan natin ang mother ko. Kita niyo ba? At dahil pumapalakpak sa inyo. Nandito na kami. Ang dami niyong bisita, ma. Nagmamahalat sa inyo ito. Love you, ma. Ayun na po. Salamat po sa inyo lahat.
Si Tito Aris po yung pamangkin ni Lola. Ay, kursi. Hindi po. Pero, isa po sa mga nakakita ko dahil sa buhay ko, siya ang karamay ko nung nasa epic po ako. Lahat po ng mga nanay, problema, dahil wala na yung mami ko, siya ang kakampi ko dun sa buhay ko na hanggang ngayon, papalagi ko yung mga anak ko. Ibang klase siya na magulang. Parang yung namatay na yung magulang ko, siya ang gumabay sa akin na ganito ka, ganito. Ibang klase siya na totoo, tao siya. Although, how many years ako nakatira sa kanya. Doon sa Fairview, sa bahay niya, wala kang madinig na magagalitin ka niya kasi may pagkakamali ka. Alam ko naman yun, meron time talaga ako umuwi dun sa kanila na nakainom ako. Pero hindi mo maramdaman sa kanila, alis ka dyan, hindi ka na pwede dito. Pero siya hindi, kaklase siya. Sabi niya sa akin parati, kung uminom ka, uwi ka, okay lang. Kaya lang, manahimik ka. Ganun siya. Di iba yung sasabihin ng iba, dahil ako nakikita lang sa kanya na mas ka na dyan. Kasi suwet kang mga ken. Ha? Wala ako na din sa kanya. Ang parating sinasabi na sa akin, Aris, uminom ka, okay lang. Tapos, pagka parang minsan talagang totoo yun. Alam niyo ba parang yun na tsaka si Mas Pancha. Super bait. Parang, kasi wala na ako nanay. Siya ang nanay ko na eh. Dahil kapatid ang nanay ko eh. Wala kang madinig sa kanya na yung magagalit siya gano'n. Tapos pagka umaga, Aris, kumain ka na dito. Kompleto parang nanay ko na siya. Pag alam ko kasi yung kakakas nila na pag ako'y nakainom at dumating, alam mo yung sikreto ko sa kanya, bibili ko siya ng hipon. Oo, hipon talaga lang. Hipon tsaka yung alimasag, oo. Kasi, kahit si kuya mo, alam niyo yun. Parang pang-umagas lang yung hipon na Pero, super bait siya. Wala akong magsabi. Na almost 10 years ako nakatira sa kanya. Si Doktora is, ano pa lang siya, hindi pa siya doktor. Medical pa lang, wala akong masabi. Kaya, ang sinasabi niya lang sa akin, magpaayos ka kasi mga anak mo, pamilya mo, ayusin mo. Kasi tumatanda ka na, marami yung matulungin sa akin doon. Sabi niya sa akin, ayusin mo yung buhay mo. Bakit yung anak wala sa problema na? Sabi niya. Kasi nga, marami sinasabi sa akin, hindi ka na yung pamilya mo, yung mga anak mo. Mga anak mo, gano'n parati siya. Although talagang, syempre, ako, lalaki, drinkers ako. Hindi naman ako binababa. Marami sinasabi sa akin na, pamilya, pamilya. O, gano'n siya. Yung time nga na nawala na ako sa FTU, sabi niya sa akin, hindi ko makalimutan yun eh. Sabi niya, salita. Sabi niya sa kanya, Tita, ito, sa kanan ko, si Ako Negro, ako. Marami yun, sabi niya sa akin. Kahit wala ako sa FTU, ito, dapat kailangan mo. Okay ka, tapos nakita niya ako yung chineras ko, sisip. Buyok-buyok yung chineras ko.
marami akong chinelas na malakas, mga classic. Pero kung nakita niya yung chinelas ko, sabi niya, Aris, ba't sabi niya, sabi niya sa akin, chinelas mo, di mo pangit-pangit. Alam mo, inabutan ako ng 500. Bili ka ng pinakamagandang chinelas. Sabi sa akin, go, tita. Hindi. Susunod, pagbalik ko dito, dapat magandang chinelas mo. Hindi, tuwa-tuwa. Yung tuwa ako, parang kala niya siguro, porque gano'n nga yung chinelas ko. Marami ako chinelas eh. Ano na ba yung sa pagmamay ko. Pero gusto ko lang sinusunod yun. Yung sinabi rin, ayaw ko susunod mo uli. Pagbalik, nakita niya yung dito mali mo yun. Hindi ko kayo mali. Sabi ko ba? Ika, marami po ako chinelas. Hindi, pagbalik ko ba? Dapat magandang chinelas mo. So, ganun siya. Bakit? Tsaka, una yung bago ulit siya wala, nakita ko sa Facebook, si Tito Manny mo, na although naman talagang gusto ko siya puntahan. Yung time na parating na siya, nandito na siya. Kaso naman, alam niyo naman, lahat alam nila ako, wala na akong trabaho. Pero si Aris pa rin ang hinahanap niya. Diba? Siguro, ako, hindi ko maano yun sa Facebook niya, hindi ko maano yun na yung naramdaman ko yung si Als, diba? Pero ako gusto ko siyang puntahan. Bakit ka mo? Kaso, alam mo naman sila lahat, wala na ako. Ako na. Totoo yun. Kaya nga sa inis ko, nagalit ko, totoo yun. Marami akong kamag-anak. Sila may pera. Ako wala na. Pero nakita ko kasi dun sa Facebook niya yun. Nandito sila lahat. Ako hinahanap. Nandito ko. Kaso, wala akong ma-afford na mamasahe. Biyahe, di ba? Kaya, nandito ako doon sa, ano yun, sa asyang na sama na loob ko. Hindi ko naman talaga, kasi nakita ko na yun eh. Yung time na bago ang patay si tita, ako parati hinahanap niya. Although, siyempre, sinasabi ko, siguro alam niya, parati kasi sinasabi ko sa kapatita, wala na akong trabaho, isang kako. Yung video na yun, hindi ko alam, bahala sila, kahit magalit sila sa akin mga alang-alang ko. Nung time na bago siya mamatay, si Aris, papaya, diba? Although gusto ko lumuwas. Kaso, yung time na yun, dahil wala akong trabaho eh. Ilan years na ako nagtrabaho. Sabi ko ato sa Aris, ayan ang papaya na yun, tatlo, kako niliwas ako. Kadagat, luluwas talaga ako dahil nakita ko. Ano ako? Nakapera. Kami na lang nisis ko. Para makaluwas na ako kasi hindi ako maka-afford na bumiyahe sa araw kasi 1,000. Kami, Tita Jack mo, alam mo naman yung buhay probinsya. So sabi ko, nakita ko siya na si Aris, pabayan. Alam mo, naiyak ako nun. Kaya lang, medyo nagalit din ako sa mga kamag-anak ko. Kahit sana man ako, naisama din sa pamatutuloy dito kay tita ko. May nagsamaan rin ako ng loob. Totoo yan. Kahit siyempre lahat po, kasama ko si ka-member ko sila sa chat. Nagpalib ako na parang kahit sana ako lang. Bilang yung 12:30, nakita ko na may pera pagkala ako, may pera ako, dapat kahit hindi ako nakasabi, luluwasin ko yan eh. So, yung sa mga sa kanila lahat, na
Basta ikaw, tita, mahal na mahal kita. Hindi mo ko pinabayaan. I love you lahat. Parang ikaw naging katulad sa ano ko. Lahat naman. Alam ko yan eh. So, I love you kita. Best of wish, tsaka kung at least hindi ko nahihirapan kita. Si Aras na rin sa sabihin ko kahit sinahan ko siya. Tapos na lang, ay baka ang tama ko pag hindi ka kayo. Number 8, si Yuri. Yuri, hindi ka na. Tinatawag ka ni Lola. Tawag ka ni Lola. Tongits na daw. Tara. Tawag ka ni Lola. Gagalit. Quiet, kids, quiet. Hello guys, good evening. Siguro naman kilala niyo na ako. Lola, hello po. So yun, masasabi ko lang kay Lola, napakabait ng tao. Lola, basta, mahal na mahal kita. Hindi ko man nasasabi sa'yo, pero pinaramdam ko. Basta, napaka-mabuti niyang tao na kahit na wala na siya, parang talagang nandiyan pa rin siya na hindi ko iniisip na wala siya. Ganon. At hindi ko siya makakalimutan. Siya yung naging parang buddy ko na lagi kong kasama na kahit saan kami pumunta. Paano ko na siyang barkada? Pangalawang nanay ko na siya. Na parang siya pa yung mas minahal ko. Kasi sa tunay kong magulang. And happy Lord. Andito lang ako. Sana nandiyan ka lang din sa akin. I know hindi mo rin ako makakalimutan. Yun lang po. Yung huli po si Mama. Yuri, sabi ko, hindi ako iiyak. Salamat talaga sa pagmamahal mo. Hindi lang kay Mama. Lahat kami, minahal mo. Yuri, the best ka sa akin. Pinuring ka namin kapatid. Kaya lang sabi ni Mama, dalawa na ang anak kong babae. Sabi ko, sino? Tinuro ka niya, ikaw daw.
nasabi niyo na lahat tungkol kay Mama. Wala na akong masabi dahil lahat ng sinabi niyo, yun ang katotohanan. Napakabuting ina. Wala na kami hiling pa. Ayoko umiyak eh. Gusto lang nasabi ko sa kanya nung umikit siya eh. Ma, dati dalawa yung nanay ko. Ngayon, buti may natitira pa ako isang nanay. Si Mama Sisi. Sabi ko, natakot ako, wala nang mag-aalalay sa akin, wala na akong nanay. Pero naisip ko pa rin si Mami G. Andiyan pa rin yung mga tita ko. Salamat, hindi pa ako ulila. Pero kami magkakapatid, wala na kaming nanay. Ang nanay nagbubukod sa aming lahat, magkakapatid. Pero Ma, salamat talaga. Promise ko sa'yo, mga kapatid ko, kahit wala ka na, lagi pa rin kami magmamahalan. Di ba sabi mo sa akin, nag-iisang anak ng babae, kaya kailangan maging matapang ka. Ikaw ang magiging nanay nila. Tama naman po si Mama. Lahat. Salamat talaga sa 18, sa Shalsita, sa ako niya, sa support at pagmamahal niyo kay Mama, na kahit hindi namin kayo talagang very close kayo sa kanya. Sobrang na-appreciate ko po yun. Salamat talaga sa inyo. Sa mga tita ko, mga tito ko, salamat din. Sobrang mahal yung mama ko. Sa mga anak ko, AC, Nay, salamat. Clarice, Ana, Carlo, salamat sa inyong lahat kasi ayaw niyo akong mapuyat. Gusto niyo lahat, pauwi na ko. Mag-grocery ako kanina, hindi mo pinag-grocery, easy. Diyan ka lang, magpagod ka na. Salamat talaga. Kuyang, salamat Kuyang sa mga kuya ko at sa dalawa kong kapatid. Sana, nasaan ka ba? Andiyan ba siya? Okay lang. Basta yun lang, Ma. Ang hirap tanggapin. Wala na akong nanay. Kasi kami lang dalawa lagi nagkakausap. Ang hirap. Sabi ko, ayokong umiyak kasi wala nang pain si Mama. Kailangan maging masaya. Pero nandito ako ngayon. Hindi pala eh. Hindi. Salamat talaga. Salamat sa inyo lahat. Ma, ito lang. Gusto ko sabihin sa'yo. Huwag mong kalimutan yung team song natin tuwing gabi. Ang may team song kami tuwing gabi, yung Barney. Pag sinabi ko sa kanyang I love you, sasagot siya kahit inihingal siya, you love me. Talagang thank you talaga. Salamat sa lahat ng nakirami sa amin. Thank you sa A-Team, Liza, Doc, araw-araw, hinahanap ka ni Lola. Dumating na ba si Liza? Ma, wala pa, Judy. Bakit hindi na umuwi yan? Araw-araw na lang talaga. Kahit tanongin mo si Tito Manny, ang kulit si Liza, nandiyan na ba? Bakit wala pa yan? Sobrang mahal ka ni Mama, Liza. Lahat gusto niya, dapat daw pag dumating ka, dapat pag dumating si Liza, dadaan siya dito sa akin. Pero hindi na kita inistorbo kasi alam ko, busy ka. Pero, napakaswerte nyo, lahat ng minamahal ni Mama. Apple, anak, lahat ng pamangkin ko, mahal ko kayo. Never na nagkaroon ako ng paboritong pamangkin. Lahat kayo, pantay-pantay. Kahit sa mga anak ko, Clarice, lagi ko sinasabi sa inyo, wala akong favorite dahil hindi ko inano yun. Kahit kailan, lahat kayo lumabas sa akin.
Kasi alam mo kung bakit? Ganun ang mama, ganun ang lola niyo. Lahat siya, pantay-pantay. Edward, salamat anak. Alam niyo po, nung time na nasa Loyola na si mama, dinala na siya. Nasa SM kami, bumili kami ng damit. So ako namili, lahat kami ni Clarice. Masyado akong na-touch. Nasaan si Edward? Edward, na-touch ako sa'yo, hindi mo alam, umiiyak ako noon, lumuluha ako. Dahil nang babayaran ko na yung damit ni Lola, ikaw ang nagbayad. Thank you. Salamat talaga. Salamat. Yun lang. Mami Chill, thank you sa pagluluto mo. I love you. Mami, ikaw unahin ng nanay ko. Ma, huwag ka na magtampo ha. Madam na madam ka na ngayon. Ang ganda-ganda mo. Okay, I love you, ma. Sabi ko yung nang umiyak, pero I love you talaga, mami. Alam ko, nandiyan ka na sa heaven. I'm sure. Thank you po. Palakpakan para kay Lola.